morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is June 9 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Diregla Street, corner ng San Francisco, Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Villa Dolalia, sa may lingunan po yan, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat kung anong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya onte pag nakakuha na po natin sa mga. Tara, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Morning po. Sir Brian, ano? Isda? Ayos ah. Ayos ah.
na mawala ng PH para magbantay sa mga kalsada o major thoroughfare. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Legazpi, PDFM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. At abangan mamaya sa headline ngayon, mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. Servisyo sa ilang ospital na tinamaan ng lindol, nilimitahan dahil sa problema sa power supply. At ilang celebrities na kiramay at nanawagan ng panalangin para sa mga nalindol sa Mindanao. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakalabay sa sa TZNM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Naso. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is June 9, 2026. Ako po si Danny Buenapé para sa programang Kabayan. Kamusta ho kayo? Inahanap na yung mga taga Mindanao. Abay, ang latest 27 na pala ang namatay, no? Magnitude, alam niyo naman, 7.8 lindol sa Mindanao. Alas, mas malakas pa ng isa actually 7.7 pala yung nangyari sa Baguio noong July 16, 1990. So, kuha tayo ng update. Meron na agad tayo makakausap. Nasa linya ng telepono ang mismong DOTR Secretary, Secretary Giovanni Lopez. Sir Barry, si Danny Buenapeo sa ABS-CBN Teleradyo. Kabayan po. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Okay, bali, nandiyan ho kayo sa Jensan. Tama ho ba? Kasi sarado pa rin ho ba yung tsaka marami yatang kansilado na flights from Jensan? Tama po, at dito po ngayon tayo sa General City Airport po, sa Jensan General Santos City Airport po, no? Kahapon nga po may utos na rin po ang Pangulo na lahat po ng mga kalihim, no? Kailangan po namin i-adjust na agad yung ating mga sinasabi natin critical infrastructure, kasama na rin po ang paliparan, mga pantalan. Based on our initial report po yesterday, ang pinakamatindi po na tamaan ng lindol, ito po ang ating paliparan dito sa General Santos City. So ngayon po pumunta po tayo ngayon at tayo po yan nag-inspect ng personal kasi nga po na kahapon po ang mga report na nakuha natin, may tama po yung tower, no? Tapos yung terminal mismo, yung PTC, natamaan din po, may significant damage po sa ating paliparan. But the runway is good. So ang utos natin ng Pangulo, dapat may ibalik natin kaagad mga ganitong critical infrastructure. So we're here right now, so we have to attend this personally po. Okay, so bali yung tower may problema. So importante rin ho yan, di ba? That's where yung mga radar, yung mga importante pag-monitor ng mga in-flights at saka mga outgoing flights, di ba? Tama po, Sir Danny. So what we did po ngayon, no? So nagpadala tayo ng mga structural engineers po natin. Tinuna muna natin yung tower. No? Pinacheck natin yung integrity ng tower at kung pwede na natin magamit. Ang the good news, kasi yesterday po, nagbigay po ako na instruction na i-cordon off muna itong tower natin para palampasin ang ating mga tao dito kasi maliban dun sa nakita natin may mga pitak na mga sinabi, mga poste, no? Na pinadala sa ating pasakli yung salamin sa tower. That's very dangerous po kasi, no, kasi kapag may mga crack, may mga crack po yan at malakas ang hangin, ang tendency po dyan, makapapasag po lalo at delikado yung mga tao natin. So, ngayon po, sinatest natin kung paano naman kaya na maayos within the day at ako, we can see po na kaya natin within the day. Mabalik na po yung service ng tower natin. Now, tinignan naman natin yung PTV natin. Yun talaga malaki ang damage. So, ang ginawa natin ngayon, we identified certain bridges po sa PTV natin. So, we will do an operation. So, just giving po ang kahap at yung mga tauhan natin dito ng 1 week para maayos nila yung kumbaga yung isang lugar dito para at least may pagpatuloy natin yung commercial operation po dito sa General Santos City. As of now po, during the day, maglalabas po ang utos ng DOTR kahap na allow ang flight except for
po natin. Papayagan po natin military flight, humanitarian flight, government flight, Humanitarian flight. missions, gano'n. Yes, opo. Cargo flight, magdadala din po ng mga kailangan dito, ng mga tulad ng mga cargo, no? Kasi okay yung gagawin natin. At mga yung flight na hindi gagamit ng PPP. Now, I did sahab ng 1 week po para po malitin po may flight natin. Kasi ngayon, kaya po dito, airline, po electrical wire, nakapumutok po sa ilalim po, kasi more wire. So, kinatawag natin lahat ng ating mga airline dito, at natin po yung so, ang kakayanin po natin. So, less than 1 week, we already identified most of the terminal, pinapaayos natin. Ngayon, meron na rin mag-software dito para mag-software natin. At ito po sana, sa dati tayo pero alam natin, ang ginawa po natin lahat ngayon, sinarstart po flight. So, diretso po sa Davao. Okay. So, pero, yung natatanong ko, yung mga hindi magamit ngayon dyan sa ano alternative nila, yung commercial planes, di ba? Yes po. So, in coordination with the airline, sabi namin, sige, itabaw niya na ang gagawin ng DOTR, nag-utos na po tayo yesterday, LTFRC, to issue special permit sa mga pilot para maging port to point Davao Airport papuntang Jetsan. Para mula sa airport naman, hindi na mahirapan yung mga pasahero natin. Okay. So, magbaba nila sa airport, may mga passes na, may staging area na tayo sa Davao, para sakay na lang sila ng mga budget, papunta naman dito sa Jetsan. And that is more or less mga 2 to 3 hours na yung in the meantime. While waiting po na matapos natin inawik yung sinasabi nating portion of this PPP para sa commercial airport po na. So, kung nakikita nyo, at least a week, no, na hindi gagana mga commercial planes dyan, and you have already alternative yung Davao na doon ang gagamitin, and then 2 to 3 hours ng mga buses, ano ito, 24-hour bus service ito mga buses na to, sa ano? Ang mangyayari po in coordination with the flight po. So, Okay. for example, Jabuta, maalamin namin yung kung ano yung oras ng yung kanilang biyahe, lipad, tapos para nanabak din yung ating buses. Ganon din po yung gagawin natin dito. Kasi itong airport na to, malaking airport to, malaki po yung mga pasahero. So, ang gagawin natin, we're just going to allow yung appreciate dito sa airport na safe para sa natin, sa mga pasahero natin. Kailangan na nag-scheduling also sa ating mga airport, no? Para hindi sabay-sabay, para hindi kagtaan. Okay. Sa meantime, kasi kapag tumabay po lahat yan, ano po, kawawa din yung pasahero, may mamagantay, may mga mainit. Tama. So, ang initial concern po natin ngayon, yung pinapatutukan ng ating Pangulo, again, the safety of the passengers, the crew, and the employees. So, hindi natin matatapos na po natin within a portion, hindi kasi natin matatapos yung entire structural integrity assessment po nito sa laki. So, yung mga in-identify po namin at tingin namin initial assessment na pwedeng mag-assess, yun yung tututukan namin, will do it by phasing po. So, nagpa-emergency procurement na rin po tayo, nagpa-ano tayo sa budget ng CAHAP. So, hopefully po, within the week or less than a week, mabalik na malulumbaling na po yung commercial operations po ng paliparan dito sa General San Francisco. Pero at least for the benefit of the viewers, ang sinasabi nyo, at least yung runway safe, no? Kaya pwede lilipat. Huwag lang ang mga commercial planes para magamit lang for other yung mga cargo purposes. Pero yung terminal building mismo, sir, aside doon sa tower, yung terminal building ho ba, meron ho ba mga structural defect na nakikita or for now, yung kasi nasabi nyo within the day, malalaman natin? Opo, yun po yung within the day. Yung initial assessment po natin ngayon, may mga kasama ng engineer, nakita natin may mga buti kami, nagpagtakan po, no? So, makikita naman natin po, nagpagtakan natin kami. Yung first naman, may mga iba, may pick-up, pero sabihin natin, plastering lang. Pero mas maganda po, mag-certify yung structural engineer, no? So, sinasabi natin, again, kahit na ceiling at kisame lang yan, mas maganda kasi matanggal lahat, pati mga wiring. Natatapos din kami hindi makuryente eh. So, yun yung mga pinag-check namin ngayon. First po yun. So, ngayon, sabi namin na i-control natin, buti na lang separate yung linya ng tower natin sa PTV. Kasi mahirap po saan agad at i-operate yung ating mga electrical wiring. Baka naman magka-short circuit. So, yun ang sinecheck ngayon.
glasses po, yung glasses po kasi masalanan po kasi itong paliwanag na to. So nag-utos na rin po tayo na from now on, dapat yung mga ganitong glasses, by design, dapat tempered glasses. Hindi yung ordinary glasses. Tempered glasses, yun ba? Tama ba? Pagka O tama, opo, yung tempered po, yung tempered, yung para kapag po may binggol, hindi po yung sumasabog. Matibay. I mean, merong matibay at saka alis to the safety of the ano. So in the meantime, ang gagawin namin, yung mga glasses dito, lalagyan natin ng film. Para kapag may mga ganitong aberya, hindi siya sumasabog, hindi nababasa talaga. At hindi, I mean, ligtas yung mga pasahero at mga crew natin ang mga employees natin. Or na Kaya yung malilit na bagay na po. Okay, Sir Pare, for now ba, meron pa rin nararamdaman kayo dyan? Nandiyan na rin kayo sa Jensa. Meron pa mga aftershock? Opo, simple, arrive po kanina, 3 p.m. to aftershock po. Okay. Sige po. Dito mismo sa airport. Sige po. At ticket na rin namin po pagkatapos po ng ating mga pantalan naman po. Yes, oo. Kukuha pa rin kami ng update kasi apart from that, yung iba rin yung mga pantalan at saka syempre anterior na rin yung watch. Salamat po. Kasama din po natin si PKPMD po. Thank you po, Sir Okay. Danny. Okay, maraming salamat, Sir Panoy. Thank you. Yan o si Secretary Giovanni Panoy Lopez, Department of Transportation. Ako, tuloy-tuloy na ako tayo. Ako, marami o mga dapat natin alamin ang mga informasyon kaugnay nitong lindol na nangyari, napakalakas na lindol dyan sa Mindanao. Makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono ang iba kundi ang Secretary ng DOLE, Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Sir, good morning o. Si Danny Buenapelo sa Kabayan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Danny, sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, Sec, thank you sa oras ko. At for now, ano naman ang mga ini-extend natin na assistance o tulong doon sa mga magkagawa o sa mga employer, lalo na may mga nasira nito mga fast food, nito mga empleyado rin dito sa mga mall na nag-ibadya, lalo na sa Jetsa at sa Sarangani. Una-una po, internally, yung ilang operations namin ay na-stop kasi sirating yung building na Jensen, Sultan Kudarat, nag-resume ngayon, may co-signal naman ng safety building inspector officer. Pero karamihan po ay naka-stop po na Juan Dole. At yung ating mga magagawa ay ating pong binabalidate na ating pong ahensang in charge yan ay yung EDC, Employees Compensation Commission, kung saan makakatanggap sila ng financial assistance ay 50,000, pero huwag naman, sana doon sa mga nagawin naman ay 35,000. So patuloy pong lalakad ng ating mga regional officers sa Region 10, 12, maging sa 9, kung meron pang ganong kalaking 11, ganong kalaking epekto sa ating mga manggagawa. Pero ngayon, katatapos ko lang ng isang pagpupulong dito sa Quezon City naman, ito yung Occupational Safety Health and Hazard Office. Dito po sa may dito po sa binuo ko. Nagbigay po tayo ng direktiba na kung dapat magkaroon ng intervention na una, ang DOLE mismo ay magkaroon na rin ng rescue team kasi sabi ko sa kanila, kayo yung nagbibigay ng clearance para sa mga safety officer. Pero hindi naman kayo pa na marunong mag-rescue. So, situation ko yung mga unang nararapat na rescue team para sa ganun. Sa kanila, at yung sa mental health, bahagi ng kanilang mandato pero hindi pa ganun proven sa kanilang pag-unawa ay yung pagbibigay ng trauma Counseling, di ba? Opo, sa mga pamilya ng mga manggagawa. So ito po yung ginagawa ko ngayong umaga. Lalabas ko lang ng OSH building. Pero yung sa ground ay pipilitin natin makuha yung datos. Hindi pa tapos kasi. Ang iniwasan natin, alam niyo naman, yung after-check din. Oo, tama. Dahan-dahan po tayo doon. Oo, pero for now kasi di ba marami naman regional offices on DOLE. Tama maganda kasi kung nakita niyo yung mga video, ang dami na traumatized na mga bata, di ba? Yung mga ngayon lang sila naka-witness ng ganyan kalakas na lindol at naranasan mismo. Pero for now, dapat siguro pag mga sinasabi niyo yung tungkol dito sa mga rescue o kaya yung mga counseling, Bago po yan. Hindi po bahagi ng trabaho pa nila ngayon yan. Kaya nahilaban na kasi dito sa OSH office. Nakabili sa OSH office, kaya nagtrabaho sa kanila yan. Pero ito mga regional officers natin, yung atin naman pong mga regional
regional directors sa Region 9, Oo. Region 10, Region 11, Region 12, eh, patuloy ko pong kahapon nga po, nung nangyari ng 741, eh, alas 8, na yung iba. At yung iba hindi na makasubmit ng pictures kasi walang nawawala ang signal. Pero ngayon, may kuryente na tayo sa isang region, kaya yung operations na rin nila. Oo. So yung sinasabi nyo lang, yung kasi alam ko yung opisina na yan, yung health safety, occupational health safety. Opo. Oo. Yun, meron ba Kasi tayo? malapit sa Agham Road. Oo, tama. Meron ba kayong mga ganyan na mga, let's say, yun na nga sinasabi nyo, parang confined lang sila sa NCR, pero yung sa mga probinsya katulad sa Mindanao, Sa regional, meron po. meron din Meron kayo? po. Okay, Meron po, makakatulong, pero makakatulong. limited lang po ang personnel. Dalawa, tatlo lang eh. Oo. Nalalaman ko ngayon eh. So, hindi Okay. ganun kalaki. So, Okay. yung pinapipilitin natin maenhance, hindi siguro sa naging sitwasyon na ito, eh, ayaw officer sa akin. Oo. Pang ulong araw pa lang ako ngayon eh. Oo nga. Hindi ko naman hawak itong Oo. host dati. Bigla So, tayo. interested ko po yan. Okay. Kahit kagaya po nung nangyari doon sa Amilet, bahagi po kami doon sa building inspection, sa construction. So, yun po yung mga nakikita kong mga loopholes na pwedeng palakasin pa sa mga darating na araw. Yung binabanggit nyo sa kanina na 15,000, ano yun? Support for the mga affected, yung mga nasugatan, o sa mga ito, mga correct. employer? Correct po. Oh. Sa mga empleyado po yan. 15K for each? Ganon? Yes, yung empleyado po. Na apektado mismo. Oo. Yes. Oo. Okay. And then, syempre, MTC po yan. okay. So, yung mga, let's say, naapektuhan din ng mga, kumpanya, wala na kayo, basta yung mga empleyado lang ang concern, syempre, Ang mga insurance na po, sarili nila po yan, ang siguro ipoprocess nila. Oo. So, sa employees po tayo yung compensation. Oo, So, tama. kung maaga ako matatapos dito sa mga pagpupulong ko pa, kasi ibang office yung ECC, nasa Makati po yun eh. Oo. Nasa PUC ako ngayon eh. Oo. Ang ruta ko ngayon, papunta na ng SSS. Oo. Pagkatapos ng OSO, kung paano rin makakatulong ang SSS. Pero for now ba, may plano rin ho kayo na, let's say, tumungo rin sa, siguro coordinate with your regional offices para dito sa, yung isulong sa Mindanao, pupunta sa Mindanao, or wala? Nagko-coordinate po ako sa kanila. Titingnan ko po yung puwang doon kasi sa 11, June 11 to June 12, meron po tayong National Job Fair. Yung doon sa mga Oo, organ. tama, oo. So, June 11 yun, kaya siguro baka yung ilang job fairs natin ay makancel muna sa Jensan, maging sa baka sa Davao kung ano man, kasi bagamat hindi apektado yung directly yung ilang mga applicants natin, eh baka may mga kamag-anak sila na disruption na pamumuhay. So, kaya ano ko kung ma-reschedule, makancel muna yung ilang apektado lugar. Huwag na ba say, meron ka bang datos na, let's say, kasi ang sa ngayon 37 na hoy namatay, no? Sa 7.8 na lindol, no? Meron ka bang datos na in terms of mga workers talaga, yung mga tao, no? Yung mga manggagawa ang pinari? Kasi katulad ng isang fast food, nakitang-kita na paulit-ulit yung mga video, pinapakita. Parang ang dami kasing tanong kung meron namatay ba doon, na-trap o may na-trap. May mga ilo Wala ka pa ba? ako, I have to admit, wala pa akong hawak ngayon kasi nga yung signal ka kasi papagputol. So, pero mamaya, kompleto na ako dyan. At yung mga regional director naman eh, patuloy yung pag-report sa akin. Kasi yung una muna namin sinecurity na yung premises namin eh. Yung security guard, halimbawa nun sa Jensan, nalabas namin. Halos nag-collapse din yung building namin doon eh. Nalabas muna namin siya. Opo, pati yung mga records, computer, napagsakan. So, nalabas muna siya. Basta yun lang yung building. Walang pasok kahapon. Pinag-day off ko lahat po yun. So for now ba may pasok na ba iba? Mga government Ang mga Sultan Kudarat po, meron. Nag-report na ang Sultan Kudarat. Ito na okay na yung kanilang operation. May pasok po sila. Pero sa At Jensan, pinagsigay naman po ng clearance ang LGU. sa Jensan at saka yung ibang lugar, okay naman na, let's say, Hindi pa sila operational kasi talaga nagsasakan yung may mga feelings na wala na talaga eh. Kasi natin, skip ko lang yung mga records natin para hindi naman makaumulan, hindi naman maapektuhan. Sige po, Secretary, sa oras ninyo at syempre, good luck sa Ay, atin. maraming salamat po, pero nakatutok po tayo rito kung ano po yung sa mandato ng DOLE at ang naging
Siyempre nga rin, alam mo tapos yung post office namin wala pang, sabi ko, ano yung tuturo ng safety? Kayo nag-designate sa safety officer, kayo nagre-require ng harvest belt. Pero hindi wala naman pala tayong rescue team na pwede mag-demonstrate ng ganyan. So yun po yung babaguhin ko po. Sige po. Ako, maraming salamat. Mabuhay ako, Secretary. Thank you. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyo. Okay, yan ho si Secretary Francis Coronino ng Department of Labor and Employment. Ang oras, 10:25 in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakadara. Pambatang lagundi, Flemex. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programang kabayan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita, mamamayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. Wala po sa likod ng itim na Na-drop na natin sir. Maraming salamat po. Ma-traffic. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel na inyo pong nasad. Paalam po.